Johan, shoutout. Maagang shoutout. Good day mga boss, bike day, bike ride. For today's video, pupunta kami ng Solar Farm Maragondon. Kasi may makakasama kaming bago. So gusto nilang puntahan kaya sinamahan ko sila. Shoutout muna sa mga nakasama ko. Si Johan, si Luis, si Boss CJ, si Sordon at saka si Sir Edsel. Si Sir Edsel mimit namin sa Indang. Salamat sa inyo mga boss. Sa uulitin. Si Sir Edsel. Kasama natin si Sir Edsel. Dito yata tatagpo. Jollibee Town Proper Indang. Dito namin may meet si Sir Edsel. Kasi from ano siya, Kabuko 13. And then itong part na to, ano to, Indang Alfonso Road. Then after ng tulay dito, papasok naman din kami sa Banaba Cerca Road going to Naik. Bumilid ka eh. Yung pag-ahon ng tulay, bali pag in-straight mo pa Alfonso, then pumasok lang kami doon sa may arko na yon. Ano na yan, start na lang Banaba Cerca. Ito kasama na namin si Sir Edsel. Shoutout sa'yo Sir Edsel. Salamat sa pagsama. Hindi mo sinama, chikiting mo eh. Ha? Kala ko ayaw ng karsada eh. Banabalejos. Yan, entering Banabalejos. Then next barangay nito is Naik na. Itong nilulusong namin na ito, tulad sa mga previous video ko na dumaan dito, info, may haba to na almost 12 kilometers simula doon sa Banaba Cerca hanggang doon sa lilikuan namin sa Maylianen Naik na. Para padaretso rin yun ng Naik. Wala, dito ka dadaan o kaya doon. Din tignan naman ang ilog, napakalalim. Ano na to eh, yung bahay dyan, banda. May isang bahay dyan, dalawa. Yun yung boundary ng Indang at saka Naik. Pero alam ko ito, Indang pa to. Sarap mag-bike camping no? Kahit 3 days lang eh. Ngayayaan ko tropa, nasa New Zealand yun eh. Pag uwi raw niya. Nasa Naik na kami sa part na to, yung Maylianen Luma.
Again, yung mga gustong magruta papuntang tunnel from Upland ng Cavite, isa to sa option na magandang daanan, itong Banaba. Nasabi ko na rin to sa mga luma kong video. Kaya napakamalas nga pala pag ang electric mo eh. Oo, pag nakakalimutan. Pero yung sa akin, 3 beses ko pala nagka-charge yun. Yung buong gamit mo na yun? Oo, matagal maloob. Matagal no. Nagtaka ako ng Maayos pa yun, sir. Hanap-hanap nga ako na nagte-technician, no? Gusto ko nga nun wheel top na yun. Ang ganda naman ang review nun. Oo, maganda rin. Pagkamertahan mo. Kung hindi sana nagada yun. Oo, yung dun sa... Mga shop. Yung website niya mismo. Oo. Alam ko nagkikiri na isa niyan. Sa part na to, malapit na kaming kumaliwa. Papunta ng Pantihan. Bali, ito yung dulo na barangay ng Naik na malapit na rin sa boundary ng Maragondon. Maragondon side naman siya. Yung pinanggalingan namin, naman siya, boundary siya ng Indang at saka Naik. So, ayan, makikita nyo sa video yung kaliwa niyan papunta na doon sa may Pantihan. Diyan din yung daan na papunta ng Ternate. Mailian and luma pa rin tong barangay na to. Ginagawa siya siguro almost 800 meters so 1 km. Magiging ganito na yung view niya. Yan, ganan. Tapos ilang meters na lang rin to. Parang boundary na rin to ng Naik and Maragondon. Nandito sa part na to yung kakaliwaan ulit namin papunta ng Pantihan. Mamapansin nyo yung lugar naging parang open siya, palayan. Maiksi lang rin naman tong part na to, tapos kakaliwa na rin kami papasok ng Pantihan. So left turn na kami rito, papasok na lang ng Pantihan, tapos may madadaanan lang na tulay. Bali yun yung parang boundary ng Naik and Maragondon. Ito na yan, yung tulay na yan yung boundary. Bali kabilang side niya is Maragondon na, Pantihan first. After ng lettuce, kanan dyan, sir. Wala pang 2 km, kakanan na doon sa landmark na yun, yung Lettuce Eatery. Bali maiksi lang rin to, tong part na to. Tapos sa may dulo nito, sa may basketball court, kakaliwa. Kasi yung kanan nun papunta na ng ng Maragondon Baylen Road at saka ng Magallanes Road. So kaliwa. Bali ito yung basketball court. Kanto siya So left right. Left lang papunta ng Solar Farm. Looban to, barangay roads to ng bali Pantihan first pa to papuntang Pantihan second. Located pala yung solar farm ng Maragondon sa Pantihan 2nd and sa Pantihan 4th. Bali nasa looban siya, hindi siya sa side ng mismong barangay roads ng Pantihan. So sa part na to, umadyak lang kami.
Inclined nga pala to Pumadyak lang kami ng I think hindi naman naabot ng 2 km. Then kakanan na kami papasok ng solar farm. Shoutout nga pala ulit sa ito, bago kong nakasama, si Sir Don, kung nasa unang ko, tsaka si Sir Edsel. Sila yung dalawa na nakasama kong bago sa ruta na to. Nagpasama sila kasi nga gusto rin nila makita yung solar farm. Shoutout sa iyo Sir Don, tsaka si Sir Edsel. Sana makasama nga dito yung ibang tropa. Yung iba kasi hindi natuloy, mga busy. Pantihan second na kami sa part na to. So, konti na lang, ilang meters na lang kakanan na kami. Ito yung landmark ng Pantihan second, yung Emilia Gavino Resort. Yan, tandaan nyo rin yan, lugar na yan. Ibig sabihin, malapit na kayo lumiko ng right, papasok ng solar farm. Ito na yung right, yung kakanan kayo papasok ng solar farm, itong part na to. So dito nagpahinga lang kami ng konti kasi nga ahon din yun, almost 2 km. Incline yung daan, hindi naman sobrang taas pero padyak sa lahat. Hintay lang ng grupo, tapos pahinga lang kami dito, tapos pasok na rin kami. Prime solar. Sir, una ka nga. Una nga kayo. At ako'y magbibideo. Simula dun sa kanto hanggang dun sa pinakabungad ng solar farm. I think wala pa tong 1 km. Itong loob na to. Itong dadaanan namin na to. Maganda siya, rolling hills, yung mga lusong, tsaka ahon. So kaya naman buwiluhan yung mga ahon na part. Ingat lang kasi sa lugar na to, malubak. Hindi naman sa maraming bato, malubak siya sa part na maraming crack yung daan. Pero ang sarap dumaan dito. Ganda ng lugar. Sa ride na to, nakasama ko na yung tatlo dito nung una. Yung video ko na bike and swim. Si Johan, si Luis, at saka si Boss CJ. Kaya alam na nila yung lugar. Shoutout nga pala sa inyo. Maraming salamat sa pagsama lagi sa aking ride. At saka sa dalawang bago, si Sir Edsel at si Sir Don. Thank you sa inyo mga boss. Ito na yung last na ahon dito bago pumasok sa mismong proper ng solar farm. Pantihan second pa rin to. Bungod na to ng solar farm. Itong taas na to. Ang road pala dito sa loob ng solar farm na nagko-cover ng buong solar farm ay almost 2 kilometers din. Incline din siya. Hindi tayo dadating dun. Halos sa middle ng buong compound ng solar farm. Ito na yung boundary niya, yung Pantihan 2 to Pantihan 4, yung part na yan. Bali dito sa part na to matatapos na yung buong farm. Bali papunta na kami ng Pantihan 3rd. Yung palang road na pinasukan namin papasok ng solar farm hanggang sa dulo ng Alfonso Maragondon Road ay may distance din na almost I think 6 to 7 kilometers. At meron ding part dito na trail part.
almost 1 point something kilometers. Pero yung trail part na yun, ano naman siya, manageable naman, hindi naman siya sobrang lubak talaga. Tsaka kung mapapansin nyo naman, kukunti yung nadaan dito sa sasakyan kasi hindi talaga ito yung main road. Feeling ko nga ginawa lang tong karsada na to dahil sa solar farm. I mean naging concrete siya gawa ng solar farm. Pero before alam ko or sure ako na to, may daan na rin to pero rough road. Maganda rin sa ruta na to tulad nung sinasabi ko sa mga previous video ko na dito ako nagruta. Hindi siya mainit, makulimlim siya, gawa ng mga puno. Tapos addition pa yung kukunti yung nadaan, kaya safe. Alam niyo naman ako, mga niruruta ko madalas ganito para safe sa mga nakakasama sa ride. Entering rough road part nitong dinadaanan namin. Ito nga yung may haba na almost 1 km or more than. Ganito lang yung rough road niya. Feeling ko nga kaya ng road bike dito basta nga hindi maarte. Sa part na to, nauna yung ibang mga kasama ko kasi nga nagbibideo ako. Patigil-tigil din ako pagka nagbabike kasi gawa ng naayos ko rin minsan yung mga angle ng camera ko. Tulad ngayon, yan, nag-transfer ako ng chest mount from bike mount. Ito na yung yung daan na yan, kanto na yan, Maragondon Alfonso Road. Nagpahinga muna kami sa part na to. Pantihan-third na kami sa part na to. Naging target namin dito is going to East-West Road, Pulo ni Sara. Itong kanto na to, right side, na to, East-West Road na to, going to East-West Road by lane na yan. Sa kanan na yan, sa baba niyan, sa tulay, diyan kami nag-swimming last time, yung video ko. Tapos doon sa may kanto na yon, may kainan doon yung Inay Belets Goto House. Kumain muna kami sa part na to. Gutom na rin kasi. Masarap naman yung pagkain na specialty nila is Gotong Batangas. Ayos din ang pagkain kasi mura rin. Yan, yung distance namin simula nung sa bahay hanggang dyan, nasa 35 km na rin. Yung kabilang side pala dun sa may kinainan namin, yung papasok ng East-West Road by lane. Sa kabilang side nun may daan, yung rough road na yun. Papunta naman to ng Indang, East-West Road Indang Daine. Ang original plan pala dapat namin dito sa ruta na to is pupunta kami ng East-West Road by lane, then may kakaliwaan kami doon, paakyat ng Alfonso going to bypass road Tagaytay, luksuhin. Hindi lang namin nagawa kasi hindi namin alam nung time na to. Grabe, sobrang init talaga. Alam nyo yung maalinsangan yung panahon, mainit na, wala pa siyang masyadong hangin, kaya nag-decide na kami na kumaliwa na lang, papunta lang Indang, pabalik ng Indang. Ganda rin dito sa East-West Road ng Indang. Ito nga pala yung boundary niya, itong tulay na to, boundary ng Maragondon and Indang na East-West Road.
Bali, simula doon sa may kinainan namin hanggang sa may East West Daine, nag-distance to ng almost to, alam ko, 4 km. Open siya, kaya ang hirap din dito magbike eh. Maganda rito kung papunta ng Maragondon, palusong siya, kami paahon. Yan, mapansin nyo, nasa left side kami ng kalsada, sa lubong side, kasi nasilong kami sa mga gilid. Ang init talaga kasi. Tumuwid na kami sa kanto ng Daine East West Road. Bali, sa part na to, pababa kami ng tulay. After yata ng tulay, East West Road, Tambong, Balagbag, Indang. Nasa Indang na nga pala kami simula nung nasa Daine, East West Road Daine. Ito na yung tulay. Bali, maganda rin dito magruta at magbike kasi sarap din niyang ahonin. Mababa lang naman yung gradient niya, parang 12 lang, pero yan, makikita niyo sa video. Nakatingala rin naman. Mahaba siya kaya nakakapagod. Ito, nasa taas na kami. Bali, may part dito na may sangga kasi yung daan. So, kami, left side, looban. Pero sobrang iksi lang naman. Iniwasan lang namin yung sangga. Barbed wire. Baka dito meron. Ito yung pinasukan namin, pero maiksi lang to. Iwas lang talaga doon sa sangga ng East West Road. Titingnan ko. Meron? Meron doon? After nga pala nung tulay kanina, na to? East West Road ng Tambong Pulit. So, lalabas lang kami dito, tapos magiging na siya, Alfonso Indang Road. Jordan, may daan sa kaliwa. May daan sa kaliwa. I-quit ba dulo nito? Barber kami pumasok. Barber na ako. Kasi last time, ang daan dito, may barber na. Kaya naisip ko, nilagay sa kabila ng mga nadaan ng motor. Shoutout nga pala kay Sir Bal ng SMB, Silang Mountain Bikers. Tagal ko itong nakasama before At 12 years ago, 10 years ago, nagkakilala kami dun sa kainan. May kasama siyang foreigner, taga Silang din yata. Sa part na to, huling nakita namin sila dito na. Hindi na nakaabot sa amin nung pauwi na rin sila ng Silang sa part na to. Wala, di kaya boss. Ang haba nung patag Ito, itong part na to, palabas na ng Indang Alfonso Road. Kaliwa lang kami. Yung pakanan nito, diretso sa town proper ng Alfonso. So, left side lang, pabalik kami ng town proper ng Indang. Yung kanina, yung pinagsimulan rin namin. So, yung pinasokan namin ng
Banabaserka na arko is madadaanan lang rin namin. Backtrack pala. Walang magawa. Ang init na talaga kasi. Yung original plan hindi rin nasunod. Ano rin kasi, kung yung original plan yung nasunod, siguro yung dalawa naming bisita, si Sir Don at saka si Sir Edwin, baka sila century ride kung natuloy man yun. Kasi parang madadagdag sa ruta na yun is almost 30 km pa. Kasi yung dalawa malayo pa yung pinanggalingan. Kasi kaming apat, si Johan, si Luis, si Boss CJ, tsaka ako is from lang kami, Amadeo. So si Sir Don malapit na siya sa GMA, then si Sir Edsel is uwi pa siya ng 13. Sa part na to, nasa na kami, town proper ng Indan. So hinintay lang namin yung tropa kasi magdi-decide kami dito kung sa Pangil ba halang dadaan pa uwi or sa East West Road. Ito naman si Sir Edsel, yung kararating na red. Yan, hanggang dito na lang sa town proper ng Indang kasi lulusong na siya pauwi ng 13. So at the end nag-decide kami dito na sa East West Road na lang ulit umuwi kasi mahirap din kasi yung daan ng Pangil lang marami siyang tulay, matataas. Andun din yung Bonifacio Shrine, yung mula Limbon, Indang, papuntang Amadeo, Pangil. Taas din yung ahon doon, from tulay. Sabi ko sa kanila, kahit mainit naman, makakako headwind naman ng East West Road So, okay lang na doon na lang dumaan para kako mas madali. Kaso mo, aahon pa kami ng papuntang East West Road from town proper ng Indang. Okay lang naman yun. Isa naman banggay namin yung maraming ahon na mga tulay. Diretso ka na. Kami, umakabay ka. Ito, from Indang town proper, papunta na kami ng East West Road, Buna. Si Sir Edsel kumalas na sa amin sa part na yan. So, Sir Edsel, thank you sa ride. So ulitin. Sir Edwin, shout out, sama ka next time. Sayang di siya nakasama kasi nag-date sila ng kanyang anak. Kasi to
Itong ride namin na to, ano to, holiday. Independence Day, June 12. So, ngayon ko lang ma-upload after 1 week yata. Ang hirap mag-edit. Tagal, mas matagal pa mag-edit kaysa mag-bike. Sir, ayan yun o, kay Quit. Kanan, ayan o. Taas na tulay. Yan agad, bungad pa lang. Balik East-West Road na kami. East-West Road muna. Going to East-West Road, Banay-Banay. So, ano na lang to? 6 km yata. Thank you ulit sa mga nakasama ko sa ride na to. Kay Luis, kay Johan, kay Boss CJ. Mga lagi kong kasama mag-bike. At sa dalawa kong bisita, si Sir Don at si Sir Edsel. Maraming salamat sa inyo mga boss sa uli din. Homebound 54.5. Elevation gain 600. Sobrang init ngayon, grabe. Bye-bye! Pa-like, share, and subscribe. Pa-comment na rin. Thank you!